Sa araw ng kasal ng dalaga, nakita niya sa salamin ang kanyang sarili 10 taon mula ngayon. Ngunit sa panahong iyon, paralisado na ang kanyang mga binti, puno ng sugat ang katawan, sinabi sa kanya ng tao sa salamin. Huwag na huwag kang magpakasal sa iyong mapapangasawa, dahil ang tunay niyang mahal ay ang iyong katulong. Kung magpapakasal ang dalaga sa kanya, ang buong mansyon ng Prinsipe Ching ay mamamatay sa isang masaklap na trahedya, nagduda ang dalaga sa narinig. Siya ang marangal na panganay na anak na babae ng mansyon ng Prinsipe Ching, at siya rin ang Prinsesa Changla na personal na itinalaga ng kamahalan. Ang kanyang mapapangasawa ay isa lamang hamak na top scholar, paano nito magagawa sa kanya ang ganoong bagay? Nang makitang ayaw maniwala ng dalaga, sinabi ng tao sa salamin na pagdating ng tanghali, isang itim na kabayo sa mansyon ang magwawala at susugod sa dalaga at sa katulong unang ililigtas ng mapapangasawa ang katulong. Pagkatapos, gagamitin niyang dahilan ng alikabok na tumakip sa kanyang mukha kaya't hindi nakilala ang tao, at hihingi ng paumanhin sa dalaga. Sa oras na iyon, malalaman ng dalaga kung ano ang totoo at kasinungalingan. Nang magtatanong pa sana ang dalaga, biglang narinig ang pagmamadali ng katulong mula sa labas ng pinto. Sinabi nitong dumating na sa mansyon ng mapapangasawa upang mag-alok ng kasal, at hiniling na lumabas na ang dalaga upang salubungin siya. Nang lumabas ang dalaga kasama ang kanyang ina, naroon na sa hardin ng mapapangasawa dala ang mga regalo sa kasal. Ngunit nang tumingin sa paligid ang dalaga, hindi niya nakita ang itim na kabayo sa grupo, hindi niya maiwasang mag-isip. Pawang kasinungalingan lang ba ang sinabi sa salamin? Noon, personal na nangako ang mapapangasawa na kapag naging top scholar na siya, babalik siya para mag-alok ng kasal sa dalaga. Dahil dito, pinilit ng dalaga ang kanyang ama na kumuha ng mga tanyag na guro para sa kanya. Ito ang tumulong sa kanya na makamit ang posisyon ng top scholar habang tinitingnan ng mapagmahal na mukha ng kanyang mapapangasawa. Hindi maiwasang pagtawanan ng dalaga ang sarili sa sobrang pag-iisip, mahal na mahal ako ng aking mapapangasawa, paano niya ako pagtataksilan? Ngunit nang handa na ang dalaga na salubungin ng kanyang mapapangasawa, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Bago pa man makakilos ang dalaga, isang nagwawalang itim na kabayo ang biglang sumugod sa mga bantay. Diretso itong pumasok sa mansyon. Nang makitang tatamaan na ng kabayo ang dalaga, biglang lumipad ang mapapangasawa. Ngunit nilampasan niya ang dalaga at niyakap ang katulong. Inakala ng dalaga na katapusan na niya, ngunit sa sumunod na segundo, isang makisig na Ginoo ang yamakap sa kanya. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Nakaramdam ng kaba sa dibdib ang dalaga nang masupil na ang itim na kabayo, na tauhan din ng mapapangasawa. Dali-dali niyang itinulak ang katulong at nagmamadaling lumapit sa dalaga. Kanina, dahil sa alikabok, hindi kita nakilala. Hindi inaasahan ng dalaga na totoo pala ang sinabi sa salamin. Sa pag-iisip nito, bigla niyang iwinaksi ang kamay ng mapapangasawa. Pagkatapos, idinahilan niyang masama ang kanyang pakiramdam at inutusan ng Katie wala na isa uli ang mga regalo. Anong ibig mong sabihin?